lahat na pumaling purihin ng Panginoon sa umagang ito. Amen po ba? Ayan. Salamat sa Panginoon sa magandang araw, sa panibagong blessings na niya pong ibibigay sa ating pong lahat. Hallelujah. Sige po na muna ang panimula. Kaya po magpasiyas ng pong Panginoon, kaya po magpahanda sa kanya pong harapan, na naman pong karumihan sa ating pong mga puso. Tayo po'y humingi ng tawad sa kanya pong harapan. Tayo po'y magpalinis sa kanya pong harapan. Sa ating pong panimula, sabi doon, Lord, purify your people, Panginoon. Cleanse us with your fire, O Lord God. Hallelujah. Come on, church, let us declare His greatness sa buhay natin. Let us declare His forgiveness sa buhay natin. Lord, You are good, Panginoon. You are so much good sa aming buhay, Panginoon. Salamat at minsan pa sa darating na Pasko, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purify your people, Lord God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, Lord. Please and God, purify your people. Purify your people, Lord. Cleanse us with your fire, O Lord. In the presence of your love, purify your people, Lord, and make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. To the glory of your grace, purify your people, Lord. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our way. Let us be to the glory of your grace, purify your people, Lord God. Purify your people, Lord God. Purify your people, Lord God. Hallelujah. Sa ibig ng Panginoon, aming pinakataas na pagtutupag sa pagkabilwalhati sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen at amen. Sige po, naman po scripture. Ito po ay nakasulat sa Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya po natin babasa. Ready? 1, 2, 3, go! For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called, ano raw po? Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah! Yes, Lord, kasi na po praise songs, ay po doon. Ito po the tower, Panginoon. Hallelujah, Lord God. You are the tower, Panginoon. Buhay natin, Panginoon. The Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the world of the enemy. When I live with the
Bring the power. Amen. Hallelujah po ito, Panginoon. Sa atin pong lahat. Merry Christmas po. O God, holy faithful, the one church. Sa pangalan ng ating Diyos sa buhay. For you alone deserve all the glory and the praise, Panginoon. You are the peace that guards our hearts, Panginoon. You are our strength, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord God, we thank you, Panginoon. Tuloy mo itong gagawin sa buhay namin, Panginoon. Tuloy po namin, Lord, na maranasan ang inyong pong pagkilos sa buhay namin, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, sa inyong pong great love sa buhay namin, Panginoon, na minsan pa ay tuloy na maghari ang ibig ngayong pong Paskong ito, Panginoon. Thank you, Lord God.
And unto you I sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you. You are the peace of God. You are the peace that guards my heart. My helping touch of you are the hope that brings me God and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I find I worship and unto you I sing, for you alone, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you, for you alone, for you alone deserve all glory, for you alone. Yes, Panginoon, hindi mausap sa aming mga puso, Panginoon. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you. Father, we love you. Father, we love you and we worship you. Yeah, Father, we love you, my Lord. Father, we love you and we worship you. Hallelujah, Lord God. Sa inyo po namin, Lord, nililiwan ang aming patuloy pagsamba, Panginoon. Naging pakinggan ng aming mga anak, Panginoon, ang aming mga tinig at mula sa aming mga puso. Tulad ang pumilos, Panginoon, sa aming buhay. Wala nang Lord, ay taas, Lord God. Sa ngayon, Lord, binabalikan lahat ng patuloy pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan po ang paglalangin ng ating pastor.
Kaya po ay manalangin, Panginoon, salamat po sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Lord, tunay nga na Ikaw, sa iyo lamang po ang lahat ng karangalan, sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Lord, sa umaga po ito, kalapit ng aming pagsamba, ay aming pasasalamat sa umaga po ito. Lord, pinagpapasalamat po namin ang mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na pinagkala mo po sa kanila. Salamat sa mga pagpapala na kanilang naranasan. At muli, dalangin ko po, Lord, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsama, muli mo po silang pagpalain, muling pangunahan, at patuloy mo pong paunlarin, palaguin ang kanilang pananampalataya upang magamit mo po, Lord, sa iyong layunin na inihanda mo na po para po sa kanila. Lord, salamat din sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang pong anibersaryo. Lord, ang kasal, patuloy mo pong pagpalain ang kanilang pagsasama, patuloy mo pong patatagin, Ikaw ang Diyos na maging sentro ng kanilang buhay at tuloy mo po ng pagpapalang kanilang pagsasama. Dalangin ko po ng iyong pag-ibig ang siyang manatiling bigkis po nila. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panalangin na binigyan mo po, Lord, ng katugunan sa aming buhay, mga panalangin na nakasumpong ng biyaya sa iyong pong harapan. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay matapat sa iyong pong mga pangako. Patuloy, Lord, kaming tumatanaw sa iyong kabutihan, pinaghahawakan po namin ang iyong pangako na Ikaw ang Diyos na tapat sa lahat ng bagay na iyong sinabi. Lord, sa sandali pong ito, kalapit ng mga pasasalamat ay ang mga kahilingan na aming pong inilalapit sa umaga po ito. Kung meron mang kahilingan patungkol sa kagalingan, sino man sa mga kapatiran po namin o mahal nila sa buhay, o maaaring mga tao na kanilang itinadalangin na may karamdaman, sa pangalan mo po, Panginoon Yesus, ang kagalingan, Panginoon, ay iyong pagkaloob. Ipuin mo po ang karamdaman ng aking mga kapatid at ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling sa pangalan mo po, Panginoon Yesus, ay maranasan ng aking mga kapatid. Maraming salamat sapagkat Ikaw po, Diyos, Ikaw po, Panginoong Yesus, ang aming dakilang manggagamot. Lord, sa umaga po ito, kung may kahilingan patungkol sa mga pangangailangan, Ikaw po ang Diyos na patuloy na magkaloob doon sa kanilang mga pangangailangan. Turuan mo po na, Lord, magtiwala po sa iyo, paghawakan ng iyong pong mga salita, ang iyong pangako na tapat, Panginoon, at kung ito po ay buong puso namin susundin ang sinasabi po ng iyong salita, na ang mga pagpapalang aming mga pangailangan, idaragdag mo na lang po sa amin. Lord, Ikaw ang Diyos na nais magpala sa iyong mga anak. Ngunit, Lord, hinahanap mo po sa amin din yung patuloy na pananampalataya, pagtitiwala, pag-una sa iyong kaharian at kaluwalhatian. Sapagkat iyon ang nararapat. You are the King, Panginoon, na dapat paglingkuran at unahin at kapipat, Lord, sa aming buhay kapag inuuna ka namin. Kapag inuuna namin yung kaharian, Lord, ang iyong pangako ay mangyayari. Idaragdag mo na lang po ang anong pangangailangan po namin. Lord, sa umaga po ito, kung meron mga kahilingan patungkol sa mga suliranin, ano man yung mga pagsubok, ano man yung mga problema, Lord, tinataas po namin ito sa iyo. Aming dalangin, ang iyong makapangyarihang kamay ay kumilos, nabigyan ng anumang ng kalutasan, ang anumang mga sitwasyon na maaaring mayroon kami sa aming buhay, mga problema, mga pagsubok. Ikaw ang Diyos na patuloy na sumama, magbigay ng katatagan sa amin upang mapagtagumpayan, Panginoon, ang anumang mga pagsubok na dumadating sa aming pong buhay. Sa umaga po ito, kung meron mang kahilingan patungkol sa pag-iingat, Panginoon, ingatan mo po ang mga taong hindi nadalangin ng aking mga kapatid. Maaaring ito'y mahal nila sa buhay na nasa ibang bansa o narito sa Pilipinas ngunit nasa ibang lugar. Maaaring ito ay mga kamag-anak po nila o mga kaibigan, mga tao malapit sa kanila. Lord, abutin mo po ang kanilang mga kahilingan. Ingatan mo po ang mga tao na kanilang dinadalangin. Maranasan po ng mga taong ito ang iyong pagkalinga, ang iyong kabutihan. At sa umaga pong ito, Diyos, aking dalangin, ihanda mo po ang aming puso sa patuloy po naming pag-aaral ng iyong salita. Maunawaan po namin, makita po namin yung halaga, Lord, ng yung mga salita na higit sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon, upang, Lord, sa aming buhay, mabuhay kami ayon po sa iyong mga salita, sumunod kami na may katapatan,
Sumunod ng buong puso po sa iyo. Maraming salamat po sa umaga po ito at maingat namin binabalik lahat ng papuri paglalahati sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Okay, salamat po. Muli po, good morning po sa ating lahat. Today nga po natin kung Pasko po ay ito pong mga buhay, ito pong pakita po, ito mga buhay ng Pasko. Yung nga kasi niyo pong mga tabi, baka naman, kapatid sa Pasko. Pero kung may bigay para sa akin. Sige, at naman kung mapahayag po natin, announcement po natin sa midweek, December 14, Speaker Sister Mary Joyce, of Leader Sister Jewel, Asher Sister Susan, Testimony Sister Christina. Sunday service po, December 17, Speaker Pastor Manny, some Leader Sister Mary Joy, Tyson Offering College with Sister Maricar, Asher Sister Jewel, sa naman po our sponsor Sister Leonie Santos. Ayun sa Isidro Worship Service, so ito nga pinili kong nakahapon po ito nangyari magdas kung gawin ng San Isidro. So salamat sa mga nagpunta kahapon sa gawin ko ng San Isidro po natin. Next about LCC election after Sunday service. Yung po atin po natin pong short yung pong sa hello. Sa ating po secretary, pagawain, pati po sa ating music head. So, si Sean po maglaban po. Mamaya po. Hello. 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 Sige, tanong po kaya ko to. Hello. Ito naman po gawain ko. Mamayang hapon sa video ko ating pong mentoring po ng 2 p.m. sa active church po. Ito po ay po sila nakapisa pong gawain ko mamaya sa amin dito. Ito po ay 2 p.m. yung ating pong mentoring mamaya. Discipleship mentoring. Kalubat din na yata. Sabi may try po din kung pamilya po natin. Ito pong magawain pa. Yung gabi po natin 7 p.m. December 18, 19 at 20. Ayan. Yung panggabi, 7 p.m. December 18, 19 at 20. At naman pong church, Christmas party, and then naman pong Christmas tree, offering December 22 at 6 p.m. Kasama po yung Happy Birthday Jesus offering and Sunday service po, December 24 at 9:30 a.m. So meaning po sa ating pong Pasko na Pasko ay meron po yung mga pong panubahan po ng 24, pagkain po ng 31. Next naman po is Montalban Kids Christmas Party, December 28 at 3 p.m. Sa tayo po ang flower po for this Sunday, salamat po sa buhay ng Mendoza family. Gusto naman po mga gusto natin, ayan po yung mga pangalan po nila. Ayan, sa youth, sa girls, sa boys, malalakihan, sa babaihan, maging salam. Atin po mga gusto natin, ay kayo po na pang magkamit ng Panginoon. Amen, sa mga sa gusto natin. Praise God po, saan naman po mga God's message. Imumuling po yung Panginoon para po sa kanyang buhay, para po sa ating po speaker, Pastor Manny Pastor. Amen. Ito ba? Okay. Hello. Yan, paki-taasan niya po.
Hello, hello. Hello, hello. Taksan nyo na lang yung main volume. Main volume. Yung main volume. Hello, hello. Yan, sige. Alam ko pa. Para hindi ako mahirap kasi magsalita. Okay, so good morning po sa atin. Yan, ganyan po talaga pag live, ano? May mga talagang, ano. Ayan, so medyo may mga dysfunctional po yung ating tawag dito, yung ating mixer. Yun, kaya may mga ano po siya na nagloloko na po talaga. Ano, so siguro pagka ano pa patingin po natin para maiayos po yung ating pong sound system. Ayan, so sa umaga po ito, salamat sa Panginoon. Kahapon ay andun po tayo, ano po, sa Malanday, ano ho. Salamat po sa Calcab, ano ho, na nanguna doon po sa pagkakaloob ng mamaskong alay para po sa mga manggagawa at doon din po yung mga churches na nag-perform. Ayan, so salamat sa Panginoon sa matagumpay na gawain. After po doon ay dumiretso na po kami kahapon doon sa San Isidro. Kasi meron po tayong mentoring mamayang 2 p.m. sa Amphi. Remind ko lang po, magkakaroon po ng registration. Pero registration nyo po rin kasi yun yung pang merienda nyo rin. Magpe-prepare po kasi sila ng merienda. Magbibigay lang po tayo. Pinaka-registration natin ay 50. So alas nas po yun. Limited lang po yung sasakyan natin. Kaya mamaya magpalista na po, particularly yung mga leader po ang kailangan po natin pumunta doon. Yung mga head, yung mga nagtuturo, kasi kailangan po nating mapakinggan, ma-encourage doon, mapalakas sa pamamagitan ng po nung gawain po na yun, ng mentoring kay Pastor Rudy Fernandez. Hindi po nabuhay si Rudy Fernandez na artista. It so happened po na kapangalan niya, ka-apelyido niya pa. Siguro po yung nanay niya, tingin ko, hindi ko alam kung baka hindi rin inabutan kasi baited na si talagang siguro, it so happened na yun yung pinangalan. Rudy Fernandez. Maganda lalaki din po, si Pastor Rudy. At yun, mamaya po natin gagawin. Kaya mamaya po sa San Isidro, dahil nagawain na po tayo kahapon, para bigyan tayo yung mentoring, wala na po tayo gawain mamaya sa San Isidro. Kundi ang concentration po na gawain po natin mamayang hapon ay doon po sa IRM Amphi. Okay, so sa umaga po ito, ating patuloy na sariwain, yung kahalagahan ng ating sineselebrate, sa araw ng Kapaskuhan. So maraming mga question dyan, Hindi naman talaga yan, yung araw. Hindi naman talaga natin alam kung ano yung araw, Okay. So, masyado maraming pinagtatalunan. And what is important is we celebrate yung pag-ibig ng Diyos, yung kapanganakan ng Panginoon, na alam natin yung celebration ng Christmas kung ano yung dahilan. Kahit na anong sabihin nila, kahit na ginaya lang sa pagan, okay, ang mga Kristiyano ba, hindi ba pwede mag-celebrate? Yung nga yung pinaka-importanting celebration. Yung celebration natin para sa ating tagapagligtas. At inaalala po natin yan taon-taon. Kasi merong dakilang bagay, mahalagang bagay ang ginawa ng Panginoong Hesus. Doon sa kanyang pagkasilang, hanggang doon sa kanyang gampanan, yung kanyang ministeryo, para ang sangkatauhan ay maligtas. Ayan. So, sa umaga po ito, patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos upang ating muli tunghayan, alalahanin, gaano ba kahalaga yung dala-dala nating pagkilala sa ating Panginoong Hesus? Gaano ba kahalaga yung ating pananampalataya? At ano ang nangyayari? Ano yung ginagawa nito sa ating buhay? At ayan, stay na po muna kayo dyan. Okay, huwag po muna kayo gaano gagawin ako. Ayan, relax lang po kayo dyan. Ayan.
Nay, makinig po muna kayo ng message. Ano po? Nay, huwag po muna kayo gagalaw. Ano? Okay. Pero gumalaw-galaw din po. Actually, wag na kayo patayo-tayo. Ano po? Para hindi po tayo ma-distract. Okay, saan na po ba ako? Okay. So, yun po yung problema, no? Pagka nagkakaroon ng yung focus ko sana biglang parang nagpa-pop up no? Okay, doon po tayo sa yung kahalagahan, yung significance po ng ating pagkakilala sa Panginoon at ano yung challenges na kinakaharap natin sa present time para itong ginawa ng Panginoon ay patuloy nating madala sa ating mga kapatid, sa mga tao, particularly sa mga hindi pa sumasampalataya. So sa umaga po ito ay patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos. At ito po ay nababanggit ko na. May mga times na nag-message na rin po ako dito po sa verse po na ito. At gusto ko lamang pong balikan para po mas mapalakas po tayo, mas maunawaan natin, mas ma-enhance, mas lalo masigla yung ating pong pananampalataya. Sige po, kung kayo ay may Biblia, inyong pong tunghayan ang inyong pong mga Biblia sa aklat ng Galatia. Sige po, dito po sa Galatia 2:20 o Galatians 2:20. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, gusto ko pong basahin dito po sa ESV, English Standard Version. Meron din pong translation na akong nilagay dyan, Tagalog translation. Pero yung nilagay kong translation yung pong King James Version na Tagalog. Okay, basahin po natin. Ayun nyo po akong sundan. Galatia 2:20 o Galatians chapter 2, verse 20. Ganito po ang sinasabi, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Doon po sa Tagalog King James Version, na Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang kinabubuhay ko sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, Lord, sa umaga po ito. Pagpalain mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Sa patuloy po namin muli pag-aaral. Dalangin ko po, Lord, yung mga katotohanan bilang mga mananampalataya ay maingatan po namin sa aming puso at aming po maisabuhay, maging kalakasan po namin, maging inspirasyon po namin sa aming paglilingkod sa pananampalataya sa patuloy na Lord, pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, sa patuloy na pagdadala ng iyong salita sa mga maraming tao na wala pang kaligtasan. Dalangin ko po pala ng Espiritu, samahan po kami, ikaw magbigay ng kaunawaan po sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong maupo. Okay, gusto ko lang balikan po. Ito pong historical background, para po alam natin. Ang aklat po ng Galatia ay sinulat ni Apostol Pablo sa kadahilanan, na merong mga false teachers. May mga bulaang tagapagturo. Okay. So kumakalat doon sa kanilang panahon yung mga katuruan ng mga tao pong ito. Okay, gusto ko lang pong basahin yung historical context para mas madali. The year was probably AD 49. Paul had just completed their first missionary journey. Doon po sa Acts chapter 13 verse 2, 14, verse 2 to 14 at 28. Following a brief stay on the island Cyprus,
they had visited Iconium, Lystra, and Derbe, cities in the Roman province of Galatia. So yung mga binaybay na yun, pinuntahan ni Apostol Pablo ay probinsya yun ng ano po? Galatia. Extending almost from coast to coast through the mountain of central Turkey. So ito po, ano po ito, no? Parang historical context po niya. In their travel, they had met both wholehearted response and deep-seated resistance. Shortly after their return to Antioch, some Jewish Christian, ito po yun, Jewish Christian arrived from Judea. So mga tawag po dito na isang katawagan, Judaizer, ano po? They claimed that the Antioch Church and its missionaries diluting Christianity to make it more appealing to Gentiles. And they challenged Paul's authority as apostle. Some of Paul's accusers went to the Galatian churches and insisted that the Gentile converts should follow all the Jewish laws and customs in order to be saved. According to these people called Judaizer, Gentiles had to first become Jew in order to become Christian. This caused much confusion in the churches that Paul and Barnabas had planned in Galatia. So ito yung problema. Meron pong mga pumunta doon na tinatawag na Jewish Christian o yung isang katawagan nila, Judaizer. So ito mga Jewish Christian na tinatawag, ito po ang mga Hudyo na naniwala doon sa gospel kay Kristo. Okay. Ang problema nila, pinag-mix nila ngayon, na gumawa sila ng isang katuruan na pinag-mix nila yung kautusan at yung paniniwala kay Kristo. Para ka daw maligtas, para ka maging isang totoong mananampalataya Kristiyano, kailangan maging Hudyo ka muna. Okay, so yun yung claim nila. Kailangan, pag sinabing maging Hudyo, kailangan gawin mo yung mga ceremonial law, yung mga lahat ng hinihingi ng kautusan na kanilang ginagawa. So parang ang gagawin mo ngayon, di ba? Pag mimix mo, kailangan yung kultura ng Hudyo ay gagayahin mo at the same time naniniwala ka kay Kristo. So ito yung pinupost. Ito yung hinarap ni Apostol Pablo kasi itong mga nagtuturo na ito, inikutan na nila yung mga probinsya. Doon sa Galatia, yung tinutukoy kanina. Ibig sabihin, nagturo na sila ng malikot katuruan. At ang nangyari, nagkaroon ng tinatawag na confusion. Kasi ang tinuturo ni Apostol Pablo is purely gospel. Ano? Kaya nga kung titignan po natin, yung context ng Galatia, tinalakay dito yung kautusan and the grace of God na ginawa ng Panginoon yung biyaya. Kaya i-explain ni Apostol Pablo, and particularly, binanggit niyo itong verse na to sa kanila, doon sa tinatawag na kanyang naranasan. Ano ba ang nangyayari kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo? So itong verse na to, kinote niya, at ito po yung ating pag-aaralan, itong center o core ng verse na ito, sa umaga pong ito. Yan. Okay. So ang ating po pag-aaralan, pinamagatan po natin, paki-flash nga po. Okay, pakibasa niyo nga po. Pursue what Christ did. Ano ba ibig sabihin ng pursue? Okay. Patuloy. Tumuloy ka. Di ba? Okay. Walang hihinto. Basta dire-diretso. Kasi bakit? Hindi pwedeng itigil. Hindi pwedeng saka na lang. Yung gagawin natin para sa Panginoon. Okay? Kaya nga mga Kristiyano, dapat hindi tayo tutulog-tulog sa pansitan. Okay. So ano kaya yung pansitan? Hindi, lalo ko lang din po sa TV yun. Kasi lagi ko naririnig eh. Yung pala mga magsasaka dati, kaya napanood ko lang po yun doon sa I Wonder, di ba? Kasi inaano nila din yung mga yung mga salita. Yung pala tinatawag na higaan pala ng yun. Yung pansitan po kasi, yun eh. Yung tumutubong damo na kinakain po yun. Gamot nga sa gout yun eh. Yung pansitan, pwede mong gawing salad yun. Lagyan mo lang ng suka, tsaka ng suka. Pwede mo na kainin yun. Ayan, meron dating tumutubo rito, di ba, Nay? Dito kay Nanay Yoni, maraming pansitan dati kinukuha ko yung kinakain ko. So, yun pala yung yung sinasabing tutulog-tulog sa pansitan.
Pag pala magpapahinga yung mga magsasaka, kasi makapal yun, malamig kasi yun eh. Nakamalambot yung texture ng halaman. Doon pala sila humihiga. Yun yung ginagawa nilang tulugan. Kaya pag sinabi, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan, hindi sa kainan po yun. Kundi yung sistema ng mga magsasaka na natutulog, nagpapahinga doon sa pansit-pansitan na halaman. Okay, alam nyo na. Alam nyo na ngayon. So, ibig sabihin, huwag kang magpabaya. Ibig sabihin, huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Ang mga Kristiyano, dapat hindi tayo nagpapabaya. Hindi tayo tutulog-tulog doon sa gagawin natin. Saka na lang, busy pa ako. Hindi po pwede yun. Kaya kung titingnan natin, una natin dapat makita rito, gaano ba kahalaga yun? Yung itong ipinakalat ni Apostol Pablo, itong mabuting balita. Ito kasi may kinalaman to sa buhay ng tao, kung paano mare-reconcile, kung paano makakabalik ang tao sa Diyos, dahil doon sa kanyang kasalanan na ginawa. Okay, ito pong ating text o Word of God. Okay. So, ito pong Word of God. Okay, pwede ko ba pag nagsasalita ako, wala po munang mainip. Para hindi tayo nakakaagaw ng Pag may po sasabihin po kayo, pwede ho ba pakiusap ko muna, mamaya na lang. Okay, para po hindi tayo makakapag-create ng distraction. Hindi po gano'ng kadali magsalita, nakakapaos po. Kasi mahirap kasi pag uulitin ko na naman. Ang boses ko po nagamit ko na kahapon. Ayan, parang medyo nga yung boses ko. Para kung maintindihan din po natin. Kasi yung katabi nyo, baka nakakonsentrate makinig. Mahirap po kasi yun yung may istasyon iba. Di ba? So kailangan nakakonsentrate lang po muna tayo sa mga gagawin natin. So mag-concentrate tayo sa pakikinig. Kung may gagawin tayo, huwag nyo muna galawin yung mga cellphone nyo, pabayaan nyo muna. Ayan. So kung pwede lang po dito, yung ihil-ihil na talaga. Pwede ito kayo. Okay, so balikan po natin. Ano ba yung kahalagahan po nito? Ginamit natin yung galing sa ancient time yung text na to, di ba? Ilang libong taon na. So, kung titignan natin, ang salita kasi ng Diyos, ito ay laging angkop sa ating panahon. Bagamat yung mga Hudyo ay mayroong kultura. Ano ba yung pagkakaiba? Gusto ko lang po tingnan muna. Yung race, sila kasi purong Hudyo, yung mga doon. No? Yung unang recipient, first recipient talaga ng tinatawag na gospel o katuparan nung pangako sa kanila. Ano pa yung pagkakaiba? Differences po na. The culture, yung custom and culture. Iba yung kultura nila, iba yung kaugalian nila. Ano pa po? So yung lengguwahe, hindi tayo magkapareho ng lengguwahe. So, yun. Ano pa po yung makikita natin? Ito sila, Apostol Pablo, ay apostol ng Diyos. So ano yung pagkaka-similarities sa panahon po natin sa ating pag-aaral? So ang lahat, ito yung similarities, yung pangangailangan ng kaligtasan. Amen. Yung pangangailangan ng kaligtasan, ito po ay bawat araw, kailangan ng tao ito. Amen. So hindi ito nasa isang panahon lang, kung hindi ito ay nakapaloob sa bawat panahon. Kaya kung sa panahon nila, kailangan nila ng kaligtasan ng mga tao, sa panahon din natin, same din, kailangan din natin ng kaligtasan. Ano pa po? Lead Word of God. So yung biblical truth na tinatawag. So kung sila, kailangan nilang mapakinggan, malaman talaga kung ano yung totoo, same din po sa atin sa panahon natin. Kailangan natin mapakinggan yung biblical truth, yung Word of God na magpapaunawa po sa atin. Ano pa po yung nasa panahon nila, na meron din sa panahon po natin? False teacher. Bulaang tagapagturo. Ito yung mga tinutukoy. Particularly ay sinat, no? O binanggit doon, Ayun yung kinombat ni Apostol Pablo. Sa panahon din po natin ngayon, mas marami. Punta ka lang sa internet, ang dami nagtuturo, gagamit ng Bible, pero nililigaw ka na pala. Kaya nga, lagi ko po sinasabihan, no? Yung mga, lalo na magmahal, titignan nyo po lagi kung saan galing yung, sino yung gumawa, saan galing.
Kasi may mga madadayang turo po talaga. Baka mamaya na-adapt nyo na. Yung palang turo, meron na palang ibang, may ibang paliwanag na makaka-epekto din po sa inyo. Ano po yung makikita natin? Make choices and decision. Ang paggawa ng pagpili at desisyon, lagi po yan. Hindi nawawala sa panahon yan. Amen. Kasi bawat araw, ang tao ay gumagawa ng pagpili at desisyon sa kanyang buhay. Ito yung similarities, ito yung tinatawid ng gospel sa panahon po natin. Ito yung mga pangangailangan natin. At ito po yung ating titignan. So pinamagatan po natin, yan yung ating pag-aaral, pursue what Christ did. Tatlong bagay po yung ating titignan po dito. Doon sa tinukoy na Apostol Pablo, hahati-hatiin po natin, ano ba yung mahalagang bagay? Actually, yung sinabi po dito ni Apostol Pablo is yung sentro ng tinatawag na gospel about Jesus Christ. So yung ating po titignan na mahalagang bagay, may kinalaman doon sa ating pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya. First is, sa ating pag-aaralan, what was the gospel doctrine? Ayan. Ano ba yung doktrina ng gospel? Di ba? Hindi pwedeng walang doctrine. Okay. Merong maling doktrina, merong tamang doktrina. So, alin yung pinaniniwalaan mo doon? So, kaya nga kailangan po natin yung tinatawag na biblical truth, katotohanan mula sa Biblia. Okay. So, ano ba yung gagawin mo sa Biblia? Ikaw ba yung magpapaliwanag? Hindi. Nakapaliwanag na yan. Ayon sa hermeneutics, hahanapin mo na lang kung paano pinaliwanag. Hindi ikaw yung magpapaliwanag, kundi hahanapin mo lang kung paano pinaliwanag. At pag magtuturo ka, hindi ikaw yung nagbibigay ng tinatawag na tawag na paliwanag. Inaalam mo lang sa Biblia kung ano yung nangyari at yun yung iyong pinapaliwanag. Ganun po, yung katotohanan po dito. So ito po, what was the gospel doctrine? Ano po yung sinabi po ito sa pangalawang pangungusap? Pakibasa nga po. Jesus Christ died for our sins. Yan. Ayan po yung doctrine ng gospel. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ano yung naging kapalit? Kamatayan ng kanyang anak, John 3:16. At alam niyo po ba ng John 3:16 ang siyang pinakasentro ng Biblia? Yun naman talaga yung purpose ng Diyos. Kaya yung binigay kanyang salita. It's about love. It's about Jesus Christ na kanyang anak na kanyang isusugo para sa kaligtasan ng tao. Ito yung inaalala natin tuwing Kapaskuhan, yung kanyang kapamanakan. Kaya nga yung Kapaskuhan, nagbibigay ito talaga ng pag-asa dahil yung pagkasilang ng Panginoon ay isang malaking biyaya at pag-asa, particularly sa mga Hudyo, na kanyang mga bayan, Kasi sila po yung, yung bayan ng Diyos. Okay. So, ayun po yung doctrine ng gospel, Jesus Christ died for our sin. Sabi niya doon sa unang hati nung verse, I have been crucified with Christ. Okay. So, physically, mga kapatid, hindi naman napako doon si Apostol Pablo. Di ba? Sa krus, si Jesus Christ lang naman talaga yung napako. But then, ano ba yung kiniklaim dito ni Apostol Pablo? Ano ba binabanggit? Yung kasalanan niya na binayaran ni Kristo. Na si Kristo ang umako doon sa kanyang kasalanan. Si Kristo yung umako sa ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan, pero dala-dala ni Kristo yung lahat ng ating mga kasalanan. Okay, sabi niya dyan, He paid for our sins on the cross. Binayaran niya yung ating mga kasalanan, kaya siya namatay. At yun yung kinikilala ni Apostol Pablo. Alam niyo, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yun yung kinikilala po natin. Na tayo ay kasama doon ni Kristo kasi kasalanan natin talaga yung itinako doon. Dinala niya lang. Dala-dala lang ng Panginoon. So, binayaran niya yun doon sa krus. Jesus paid what the laws demand. Okay. So, yung parusa kasing ginamit doon
Ayun yung hinihingi ng kautusan. Kasi, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Sa ano pong version? Ako, parang di pa kayo sigurado. Romans 6:23. Ano? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. By the way, ano po? Baka nakakalimutan nyo. Yung aking ipapalaro, ano po? Paramihan ng ano? Okay, ng verse, ano po? Basta ang price ko po ay Bible. Bible na maganda, English. Kasi tinatanong ko yung Tagalog, English. Gusto daw English na lang kasi may Tagalog na ano. So yun, ano po? Magano na kayo. Mag-memorize na kayo. Gagamitin pa ba natin yung mga ano? Parang particular, no? Siguro yung ano, no? Iba naman yung... Para makita natin may memorize talaga. Kasi magiging unfair ka, baka mamaya, alam mo na ito, tapos hindi ka na, marami-rami na to. Okay. So, pwede rin yun, paramihan naman di ba? Paramihan naman. Okay. So, kung gusto nyo magka-Bible, ayan. So, isang Bible lang po, kasi syempre, hindi ko naman pwedeng bilhin yung maraming Bible, ano? At yung bibili ko, hindi naman po mumurahin lang yun. Sigurado matutuwa kayo doon. Ano po? Okay. So, yun yung pa-premyo ko po. Okay. So, balikan po natin. So, yung laws, yung kautusan, ito yung hinihingi. Kasi ang hinihingi ng kautusan, kailangan mo talagang mamatay. Pag ikaw ay nagkasala, pabayaran ng kasalan mo, anong kasalan? Kasalanan mo ay kamatayan. So, ito yung demand ng law. Kaya nga kung titig natin, kung ang magiging sukatan sa atin, sa buhay natin, sa kasalukuyan ay kautusan, walang maliligtas po sa atin. Kasi sa kautusan, di ba, kinapit sa 10, ganito po yan, nasunod mo yung siyam, nalabag mo yung isa, di ba, isa na lang. Parang 99 na lang, di ba? Parang 9 na, isa na lang. Alam niyo ba, back to 0 ka, ganun po. Balik ka uli. Na-perfectin mo. Ganun kahirap. Pero, ang kagandahan nito, si Jesus yung tumupad doon sa hinihingi ng kautusan. Amen. Ano yung demand ng kautusan? Death. Diba? Binigay ng Panginoon. Ano po? So, Jesus paid what the laws demand. He was cursed. Sabi po dyan. Okay. Yung lahat na sumpa, napunta kanino? Okay. Kanino po napunta? Kay Jesus. Kasi, yung kasalanan mo may sumpa, tandaan po natin. May curse ang kasalanan, hindi ka makakatakas doon. Hindi ma-absuelto ang isang tao doon sa kanyang kasalanan, maliban na lang sa pamamagitan ni Kristo. Ano? So yun po, He was cursed so that, pakibasa nga po. That we may receive a Sabay-sabaw po. 1, 2, 3. A. He was cursed so that we may receive abundant Okay. blessing. Yung lahat ng sumpa napunta sa Kanya, pero ang ipapalit ni Lord sa atin, ano po? Abundant blessing. Actually, pinabalik ng Lord. Parang inano lang ni Lord Kinuha ni Lord ulit yung mga ninakaw, yung mga winasak ng kaaway sa buhay ng isang tao. Kasi ang plano ng Diyos sa buhay ng tao ay pagpalain. Amen? Hindi ka pahirapan, walang ganon. Walang planong ganon ng Diyos. Di ba? Minsan sinisisi natin ng Diyos, Lord, bakit ka ba ganon? Pinapahirapan mo ako. Hindi si Lord na nagpapahirap. Ginawa ng tao ang kasalanan, kaya siya nahirapan. Bunga iyon ng kasalanan ng tao. Ano ba ino-offer ng Diyos? Mabuti. Ang pinili ng tao, hindi yung gusto ng Diyos Ang pinili ng tao, yung gusto niya. At sa moment na pinipili natin yung gusto natin, mas dumadami yung kasalanan sa buhay natin. Why? Kasi hindi natin mababaybay yung kalooban ni Lord dahil ang kalooban ni Lord ay nandoon sa kanyang mga utos, sa kanyang salita. So napuno ang tao ng tinatawag na curse. Pero good news, dahil kay Kristo, kinuha niyo lahat ng sumpa, ipinalik sa atin, pinalik yung ano po? Ano ba yung pinalik? Blessing. Ayan. Gusto niyo ba ng blessing? Okay. Gusto niyo ba ng hirap?
Walang ano. Alam niyo ba na kapag ikaw ay Kristiyano kasama yung hirap, yung tinatawag na sakripisyo, hindi lang puro blessing. Alam niyo ba habang naghihirap ka, may blessing na dumadating? Hello? Okay. So, baka inisip natin puro sena. Hindi po ganun pagiging Kristiyano. Mag-i-invest ka talaga ng time. Mag-aano ka talaga. Lalaan ka ng oras, magsasakripisyo ka talaga kung gusto mo makasunod sa Panginoon. Wala pong simpleng buhay sa pagiging Kristiyano. Amen? Lahat kailangan nating bigyan ng oras, ng pagiging seryoso po natin. Ano yung pangalawa po? Pakibasa. Pwede ko ba humingi ng tubig? Maawa na po kayo. Ayan. Huwag na Marikat. Lagyan mo na ng konting... Salamat. Pwede pakibasa number 2, mga kapatid. He was punished so that we may receive healing. Okay. Para hindi kayo antukin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ulit. He was punished so that we may receive Okay. healing. Sino yung pinahirapan? Si Kristo. Para ano? Para magkaroon, nagkasugat siya, nahirapan siya, di ba? Para tayo magsigaling sa ating mga sugat, sa ating mga sakit, sa ating mga pain, sa ating mga nararanasan. Kaya nga, kung ano yung karanasan mo masasakit, kano yung mga bagay na nararanasan mo, alam niya ni Lord. Amen? At gusto ni Lord na pagalingin yung mga nararamdaman mong pain. Hello? Okay. So, yun po yung maganda. So that we may receive healing. Panghuli po, letter C, pakibasa. He was sentenced so that we may Ayan. Ano sentensya sa kanya? Kamatayan. Yan yung hinihingi ng law. Okay, so 3 bagay. Makikita po natin dyan na ito yung ginawa ng Panginoon. So yung lahat ng sumpa, thank you. Yung lahat ng sumpa, kinuha niya. Yung lahat ng punishment, kinuha niya. Yung lahat ng yung kamatayan, kinuha niya rin, nako niya rin. Para tayo pagpalain, para tayo pagalingin, para tayo bigyan ng buhay. Okay. So, sa mga Kristiyano, ito po yung importante, no? Na hindi tayo nabubuhay lang na on and off tayo. Ito ay tumutukoy, itong pinag-aaral na tumutukoy doon sa ating relasyon sa Panginoon. Imaginin mo kung gaano kalalim tinitignan, binavalue, pinapahalagahan ng Apostol Pablo yung kanyang relasyon sa Panginoon. Nang sabihin niya ito, I am crucified with Christ. Malalim yun. Di ba? Alam ni Apostol Pablo kung ano yung connection niya. Alam ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga yung ginawa ni Cristo para sa kanya. At hindi lang ginawa ni Cristo para sa kanya yun, kundi yung ginawa ni Cristo para sa ating lahat. Ito sabi niya, hindi na ako yung nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin. Yun naman talaga yung nangyayari. Di ba? Why? Kasi nung tawagin ka ni Lord, patay ka. Di ba? Yung spiritual na kalagayan mo patay dahil na sa iyong kasalanan. Nagkaroon lang tayo ng buhay because of the Lord, si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para tayo bigyan ng buhay. Para ibalik, para i-restore yung lahat ng bagay na winasak ng kaaway sa buhay ng isang tao. Okay. So dahil yung binayaran na, gumawa si Jesus ng tinatawag na kung ano yung dapat mong tuparin. Ikinapit sa 2 salita, di ba? Makikita natin sa Matthew sa iba pang mga cross-reference ng Bible. Di ba? Ano yung utos na 2 na yon? Yung gagawin na lang? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your Tagalog. Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-isip, ng buong... Okay, basta lahat. Okay, ang tinutukoy lang nung sinasabi doon, kabuuan ng ating being, ng ating pagkatao, in and out. Hindi pwedeng isang parte lang. Mamahal mo si Lord. Di ba? Gusto mo lang yung mga bagay na panlabas, pero sa loob mo, hindi mo naman talaga minamahal si Lord. Iba yung laman ng puso mo.
Kasi bakit? Kasi minsan, pagka aanohin ka na ng kaaway, oy, pipiliin mo ko. Oy, ang sarap umatin ng ano. Yung kaibigan mo may birthday. Hayaan mo na yan, gawain na yan. Pero naman susunod na gawain eh. Ano na, maintindihan ka naman ni pastor. Di ba? Okay. Ang tanong doon, si Lord kaya naiintindihan niya? Naiintindihan kaya natin si Lord? Di ba? Alam niyo po, kapag ang bagay na inuuna mo kaysa sa Panginoon, hindi mo nabibigyan ng importansya si Lord. Sa totoo lang. Kahit ano pang alibay, the moment na meron kang piniling isang bagay, yun yung mahalaga sa'yo. Tama? Hello? Kung papipiliin ka sa dalawang bagay, pwede mo bang piliin yung dalawa? Hindi. Sabi nga, no one can serve two master. Pipiliin mo ang isa, hahamakin mo, ikalawa, sabi niya, pinapakita lang doon na sa pagpili mo, hindi pwedeng dalawa yung nasa buhay mo, hindi pwedeng na kay Kristo ka na, tinanggap mo siya, mapubuhay ka pa rin sa sanlibutan. Amen. So dapat na nabubuhay po sa atin, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, si Lord na dapat yung nakikita sa ating buhay. Si Lord ba naging masunurin? Manayin ko po kayo. Naging masunurin ba si Lord sa kalooban ng Diyos? So ano dapat gawin ng mga Kristiyano kung si Lord yung nasa loob ng buhay mo? Anong karakter dapat lumitaw? Masuwayin? Karakter ng demonyo yun. O, di ba? Anong karakter meron ka sa harap ng Diyos? Yung karakter ba ni Lord o karakter ng demonyo? Ikaw yung mga kasagot nun. Reality po yun. Hindi po kasi nungalingan yun. Kasi ang tinuturo ng demonyo, hindi sumunod. Ang tinuturo ng demonyo, huwag kang sumunod, sumuway ka. Kaya nga, ang pagkatao ngayon ng isang Kristiyano, kapag hindi mo talaga nag-evaluate sa sarili mo, hindi mo napapansin na dual personality ka na pala. Kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano, pero ang problema, yung lifestyle mo, kasama din yung mundo. So mahalaga yung tinatawag na makita natin ano yung ginawa ni Kristo. Ako ba talaga Kristiyano? Di ba? Pag Kristiyano ka, ano yung importante sa'yo? Pag mananampalataya, ano yung pinaka-importante sa atin? Kayo po sumagot. Ano ba yung pinaka-importante sa isang Kristiyano? Ano yung pinaka-dapat focus mo? Okay po muna sumagot. Talig po kayo. Ano dapat pinaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano? Ano po na? Opo. Si Kristo na po yung okay. Ano daw? Okay, ang pinaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano, yung tinatawag na pagsunod ng buong. Binigyan na nga tayo ng clue ni Lord eh. Sa dalawang utos, di ba? Nagbago ba yung sinabi sa ulat sa pangalawa? Hindi. O pag nag-aaral ka ng Bible, ano yung emphasis? Yung maraming word na binabanggit, yung emphasis, yun yung may bigay din, yun yung mahalaga. Di ba? Ibigin mo ang sinabi ni Lord. Di ba? Nang buong ganito, buong pagkatao mo, ano sinabi pa sa pangalawa? Ibigin mo ulit. Ano yung sentro na sinasabi ni Lord? Kailangan mo yung pag-ibig mo. Kailangan ko na mahalin mo ko. At kapag nagmamahal ka, sino pipiliin mo? Yung minamahal mo o hindi mo minamahal? Sagot, yung mga ano rito, tanungin muna natin yung mga kabataan muna. Ano pipiliin mo? Yung minamahal mo o hindi mo minamahal? Sagot, mga kabataan. Ha? Malakas na sagot ang gusto ko. Okay, hindi kabataan po ba? Okay. So sa kababayan, ganun din. Ganun din po ba? O sa mga bayan mo, ganun din po ba? Logical lang po yung mga kapatid. Kung sino ang mahal mo, yun talaga yung pipiliin mo. Balik natin sa buhay Kristiyano. Kumusta yung ating paglilingkod kay Lord? Si Lord ba pinipili natin araw-araw? Pagdating ng, di ba? Pagdating ng midweek service, si Lord kaya pinipili natin. Bakit kaya monti natin pag midweek service? Parang, midweek service lang naman eh. Sa Sunday na lang ako makatid. Ano ba pinagkaiba ng midweek service sa Sunday? Araw lang naman eh. At sa araw-araw, dapat nga sumasamba kayo.
Di ba? Ang pagsamba kay Lord, araw-araw, everyday. Hindi yung may araw, eto gathering lang natin to para makinig, pero everyday, sumasamba tayo kay Lord. Amen. So, kailangan pahalagahan natin yon. Kung sino pinipili mo, dapat yun yung mauna. The moment na hindi mo pinili si Lord, ang ibig sabihin, may isang bagay na mas mahalaga sa iyo, liban kay Lord. Okay, nagigets niyo po ba yung sinasabi ko? Ang pagiging Kristiyano, hindi po yung may dalawa tayong pinipili. Hindi pwedeng ganon. Hindi tayo magiging kalugod-lugod kay Lord. Iwan natin yung mundo. Mag-focus tayo kay Lord. Si Lord ang maging sentro ng ating buhay. Mababago yung sistema ng ating buhay. Paano? Yung ating paglilingkod magiging iba. Kasi magkakapag-concentrate tayo sa paglilingkod kay Lord. At yun naman yung tama. Di ba sinabi na nga ng Lord? Di ba? Sabi niya, makamtan mo man. Kasi ano yung dumadaya sa isip ng tao? Yung mundo. Ano yung sinabi ng talata sa Biblia? Makamtan mo man ang buong, ano yung ginamit na term? Buong mundo, di ba? Kayamanan sa mundo. Yun naman talaga yung ganda naman ang niya, yaman-yaman niya. Okay. Ngunit, ano sabi niya? Mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano pa yung sinunod sa niya? Anong buting maidudulot dito sa iyo? Minsan yung choices ng Kristiyano mali. Yung hindi naman niya talaga papakinabangan forever, pansamantala lang, nadadaya lang siya, yun yung pinipili niya. Mga kapatid, ang buhay natin is a matter of choices. Yung binanggit ko po kanina, it's a matter of decision. Every day, nagdi-decide tayo. Every day, pumipili tayo. Si Apostol Pablo, every day, alam niyo kung sino pinipili niya? Si Lord. Iniiwan niya yung luxury buhay. Iniiwan niya nga yung luxury buhay. Alam niyo po ba yung pagiging pareser luxury life yan. Para kang big time. Para kang politiko sa panahon natin. Kasi bakit? Meron kang money. Di ba? Meron kang power. Meron kang control. Pero iniwan lahat ni Apostol Pablo dahil alam ni Apostol Pablo kung anong hinihingi ng pagiging Kristiyano niya, ng pagiging mananampalataya. Ang sumunod ng buong puso kay Kristo na walang anumang dahilan o anumang reservation. Isa na mga Kristiyano, daming dahilan din. Tapos parang parang pahirap ang pagpapasunod. Parang yung ang mga magpapasunod, magmamakaawa pa. Please lang, sumunod ka na. Sa mga Kristiyano, hindi dapat ganun. Automatic po yan. Pag Kristiyano ka, dapat kang sumunod ng buong puso. Pag sinabing buong puso, sino yung priority mo? Si Lord. Sa lahat ng desisyon na gagawin mo, si Lord ang dapat mong piliin. Okay. So, titignan po natin yung bilang natin sa susunod. Kasi nalulungkot ako Yung pag midweek, halos minsan parang 1/4 lang na di ba? Okay, di ba na lang kung wala kayo dito. Pero kung wala naman kayo ginagawa, alam nyo, ito pa yung matindi. Minsan sa labahin na napapagpalit si Lord. Maruruming damit. Di ba? Versus, pagsamba mo kay Lord ng Sunday. Di ba? Parang insulto naman. Di ba? Kung ikaw yung king, di ba? Nasa trono ka. Di ba? Itong nasasakupan mo, katungkulan niya ang puntahan ka. Hindi ka niya pupuntahan ng araw na yon. Ano gagawin mo sa kanya? Puputulo ka. Di ba? Why? Dinigrade mo kasi yung authority ng king. Alam niyo yung mga Kristiyano, nakakalungkot, madalas dinidegrade natin yung authority ni Lord. Tapos magre-relate tayo sa, yung biyaya. Ang biyaya po hindi inaabuso. Ang biyaya ay privilege lang po sa atin. Hindi yan ginawa ni Lord para abusuhin natin. Para maging dahilan natin doon sa mga kasalanan. Ang biyaya po ay ginawa ng Diyos para ang tao ay makabalik sa Kanya. Para ang tao hindi manatili sa kasalanan. Nagets niyo po ba? Yun yung privilege po ng kagandahan ng biyaya. Hindi yan ginagamit para manatili ka sa kasalanan. Nilagay yan ng Diyos para ikaw makabalik. Hindi ibig sabihin makabalik ka, lalabas ka uli, babalik ka uli, lalabas ka uli, babalik ka uli. Ang tawag, putol. Di ba? Ang tanong mo, ano ba talaga yung mo?
anyo mo, ano ba talaga? Kristiyano ka ba talaga o hindi? So yun po. If we define Christianity o pagiging disciples or believers, may malalim na ano po yan, kaugnayan kay Kristo. Amen. Hello. Kaya mamaya pong hapon, umattend po kayo na discipleship para mas lumalim yung ating pong pagkakaunawa kay Lord. Okay, so pakipunta dun sa ano? Ayan, pasensya na po kayo kasi hindi ko pwedeng hindi ipaliwanag eh. Ayoko naman shortcutin yung mga pinag-aaralan po natin. Actually, marami na akong binabanggit doon, no? Yung mga importante ano na lang po yung binabanggit ko po. What was the gospel provision? Ano ba yung dinulot po ng gospel po sa atin? Eternal life. Ang open ng Diyos, buhay na walang hanggan. Di ba sa John 3:16, paki-recite nga po, o pakibasa niyo na lang. John, For God, the world that He gave is one and one Son, man, that whoever believes in Him should not perish but have. eternal life. Ayan. Di ba nakalagay dyan? Ayan yung pinagkakaloob ng gospel. Kaya natin dinadala yung gospel dahil doon sa buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga dapat dalhin po natin yan eh. Ano po? Ang sabi niya, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Okay, pag nabubuhay sa si Kristo, isa lang na po sinasabi niyan. Kung pag-aaralan natin mabuti sinasabi ng ano. Ako kasi mahilig na sa logic, ayoko masyadong pahirapan yung utak ko eh. Kasi pag logic, di ba? Parang basic pero yun yung realidad. Okay, ano yung tinutukoy dyan yung Apostol Pablo? It is no longer I who live. Hindi na ako nabubuhay. Kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Ano tinutukoy niya? Si Kristo na kasi yung umako ng kanyang buhay. Si Kristo na kasi ang nagmamay-ari ng kanyang buhay. Hindi na siya, yung word na yan, ang ibig lang sabihin yan, hindi na siya ang nasusunod sa kanyang sarili, kundi si Kristo ang nasusunod sa kanyang sarili. Yan po yung isang translation niya kung inyo pong titignan. Yan mo makakapit yan. Kasi kapag ikaw nabubuhay sa sarili mo, sino nasusunod? Ikaw. The moment na ikaw ay nag-decide sa sarili mong paraan, ikaw yung nabuhay sa sarili mo, hindi si Kristo. Kaya nga, ang buhay ng isang Kristiyano ay matter of decision, hindi sarili mong desisyon. Dapat ang maging decision mo na ay kung ano yung decision ni Lord, doon ako susunod. Ganun po si Apostol Pablo. Yung lahat ng decision niya, hindi niya sariling decision na nanggagaling na sa kanya, kundi yung Kristo na bubuhay sa kanyang sarili. Ang nagde-decide kung ano yung kanyang gagawin, ang nagde-decide kung ano yung mga bagay na kanyang kakaharapin, at hindi siya natatakot dahil kasama niyang Panginoon, dahil si Lord nabubuhay sa kanya. Amen. So Christ is in our life. Kaya nga may pagtanggap eh. Tingnan niyo po, pag mag-share ka ng gospel, sino pinapatanggap mo? Sino yung tatanggapin dapat ng tao? Okay. May sense ba yung pag-ano mo hindi tatanggapin ng tao? Kasi ang sense ng gospel is the Lord Jesus Christ. Ang gospel is about Jesus Christ. Mga kapatid, si Christ ang kailangang tanggapin ng tao. Ano? At sa pamagitan ng pagtanggap niya, si Kristo mananatili sa kanyang buhay. Titira si Kristo sa kanyang puso. At kung nakatira si Kristo sa puso natin, sino ba ang dapat masunod? Sarili mo o si Kristo? Si Kristo. Ang tanong, sa araw-araw ba ng buhay natin si Kristo ba nasusunod? O mas marami tayo nasusunod? Di ba? Isip-isip. Di ba? Mga kapatid, yan yung kailangan natin pagsumikapan. Kasi every decision na gagawin po natin dapat be sure, tiyakin natin na yung decision ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, sinunod po natin. Ano ba yung mga binigay ng Panginoon? He gave us a new life. Binigyan ka ng bagong buhay. Ibig sabihin, yung bagong buhay na yun, hindi ka na mabubuhay sa dati mong buhay. Ito yung nakalulungkot ngayon eh. Di ba?
Minsan yung mga Kristiyano, hindi mo na maintindihan ano ba talaga yung kulay, ano ba talaga yung buhay. Di ba? Dapat meron tayong pagkakaiba. Pag tinignan tayo ng mundo, iba talaga yung buhay natin. Ang nakakalungkot po ngayon, nangyayari sa mga churches, ang nakakalungkot, yung buhay na nasa loob ng church, ganun din yung buhay nila sa labas. So ano tawag doon, yung pagkakaiba, hindi na rin makita. Alam niyo ang effectivity ng isang tao, ng isang church, magsisimula po sa bawat miyembro. Na bawat miyembro, sinusunod natin salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na impact sa labas. Impact po na para mahuwin natin yung tao, mga kapatid. Yun yung gusto ni Lord. Hindi yung maging impacto ka. Pag kasi naging impacto ka, dadalhin mo yung tao sa mali. Katulad nun, di ba sa totoo lang mga kapatid, mapanganib yun ha. Yung buhay mo, di ba, nakikita ka ngayon ng nasa mundo, ganun ginagawa mo, naliligaw mo sila. Hindi liwanag ang binibigay mo, dilim. Kasi bakit? Alam nila Kristiyano ka eh. Bakit ganito yung buhay mo? Di ba isipin lang na, ay okay lang pala sa Kristiyano to. Ang problema nun, natataniman mo sila ng mali. Ang problema nun, ang hirap nung baklasin sa isip nila. Yun na kasi yung mga kasanayan nila. Ano ba po yung mga binigay ni Lord po sa atin? He gave us freedom. Binigay na ni Lord yung kalayaan po natin. Huwag na po tayo muling paalipin pa. Amen? Kalayaan sa ano po yan? Sa kasalanan. Inalis tayo ni Lord. Pinutol niya yung mga taligala, yung mga taling gumagapos po sa atin. Sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, ay nilagot niya ang lahat ng taligala, ang lahat ng kapangyarihan, ng kahaway sa ating buhay. Binigyan niya tayo ng freedom para maging malaya dahil dati aligid tayo ng kasalanan at captured tayo ng kahaway. Pero ngayon, si Lord na dapat yung naghahari. Yung kalayaan natin, sabi nga sa Bible, di ba? Huwag mong gamitin para bumalik ka sa kasalanan, kundi yung kalayaan binigay sa'yo. Sabi ng Apostol Pablo, gamitin mo para makapaglingkod ka na sa Panginoon. Magawa mo yung pinagagawa ni Lord, yun yung kalayaan na binibigay ni Lord. Hindi para bumalik tayo. Amen. Parang ganito, no? Parang ang gagawin mo na lang, no? Pinapako mo na lang ulit si Lord. Kaya nga doon sa nagkakagulo eh, pag doon sa Hebrew eh. Di ba? Yung, hindi mo na, yung wala nang pangalawang handog na tinutukoy doon. Di ba? Okay, pag pinag-aralan mo yun, marami nagtatalo doon. Actually, isa lang naman talaga napako sa krus eh, si Kristo. At yung kanyang pagkapako, hindi na susundan yon. Ang ibig lang sabihin po nun, yung effectivity ng kanyang pagkapako, dapat mangyari sa buhay mo. Kung hindi mangyayari, wala nang ibang hain. Paano ka pa mababago? Wala na. Sa madaling salita, wala nang ibang paraan para mabago ang tao, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kung maghahanap ka pa ng iba, wala nang pangalawang hain. Ano yun? Wala nang mamamatay doon sa cross para sa iyo kasi bakit? Nangyari na yan. Ginawa na ni Kristo. At yung kalayaang binigay sa iyo ni Kristo, hindi para ikaw ay bumalik sa kasalanan kung hindi para ikaw ay makapaglingkod ng buong katapatan kay Lord. Panghuli, dito sa ating pinag-aaralan, He gave us victory. May tagumpay mga kapatid. Amen? Alisin natin sa ating utak yung, di ko kaya. Di ba? Ang hirap kasi yung pag Kristiyano ka, yung word mo, di ko kaya. Ang hirap kasi sa Kristiyano yung word mo, ang hirap. Okay. Kung po sa Bible, ano po, pag nakikita mo nagsasalita si Apostol Pablo, wala kang mararamdamang hirap na sinasabi niya. Pero yung kanyang sitwasyon, napaka-hirap. Pero wala kang mababakas na magsasabi siya, ang hirap naman ito Lord. Wala. Kung hindi, ang kanyang magiging salita ay encouragement sa mga kapatiran. Ako, nandito ako, pero yung inaalala ko, kayo pa rin. Mali din yun, di ba? Nakakulong na siya, nakatanikala, pero ang inaalala niya, nasa puso niya, makapatiran pa rin. Ganun po, ang isang Kristiyanong nabubuhay sa tagumpay. Hindi kayang talian, hindi kayang pigilin ng kaaway yung pagtatagumpay sa buhay mo. Hindi napigil ni Satanas yung pagtatagumpay sa buhay ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni Kristo. Nangyari pagtatagumpay
dahil nabuhay ng tama si Apostol Pablo. Panghuli po. Ayan. Pakibasa nga po. Ang hirap pala kumuntan. What was the gospel outcome? Okay, what was the gospel outcome? Ang gospel po, pag sinabuhay po natin, ginawa natin, nabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, merong bunga. Amen. Okay, merong bunga. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Tignan nyo po yung katabi. Parang yun natiknan na. Okay, may bunga pala, sabi mo. Okay, makatibalikod mo, sabi mo. Bungang araw yan, sabi mo. Okay, what was the gospel outcome? Fruitful. Yan talaga yung sa pagkatawag natin, yan yung gusto ng Panginoon. Maging mabunga po tayo. Christ sent us to become His witness. Sinesend tayo ngayon ni Lord. Inaatasan tayo, di ba? Doon sa Matthew, inatasan niya yung Great Commission, di ba? Kasama ba tayo doon o hindi? Kasama po ba tayo? Parang hindi nyo masagot. Okay, kasama po ba tayo doon o hindi? Okay, kasama tayo. So, ibig sabihin, pag kasama ka, ano yung dapat nating tugon? Dapat trabahuhin natin. Tama? Tama po ba? Kung kasama ka, dapat kasama ka nagtatrabaho. Di ba? Ang isang Kristiyano tinawag, dapat gumagawa. Pag wala kang ginawa, anong tawag doon? Tutulog-tulog ka sa? Balik tayo ka sa pansitan. Okay, dapat gumagawa tayo. Amen? Hindi lang yung, lagi na lang tayo, parang ganito, no? Gusto nyo ba yung anak nyo? Di ba? Bata pa lang, baby, alagaan mo na, pinipid mo. Gusto nyo ba yung anak nyo, parang 40 years old, sinusubuan nyo pa? Nilalagay nyo pa ng pampers. Ano tawag natin doon pag gano'n? Di ba, normal tawag natin doon? Hindi normal. Sa mga Kristiyano, hindi po normal yun, mga kapatid. Yung Kristiyano ka pero wala kang gagawin para sa kingdom ni Lord. Walang gano'n. Ang lahat ng tinatawag ni Lord, inaatasan ni Lord para magdala ng kanyang salita. Kasi witness tayo ni Lord. I-share natin yung gospel. I-disciple natin yung buong mundo. Ayan. So, bago natin isipin sa ibang bansa, dito muna sa Montalban. Okay. Letter A, pakibasa nga po. We are called to share the gospel. Tinawag tayo para ibahagi yung salita ng Diyos. Alam niyo, ito yung mahalaga, no? Pag ang isang tao naging Kristiyano, dapat lumalag ang isang Kristiyano at alam ng isang Kristiyano katungkulan niya na katulad ng nagbahagi sa kanya, ibabahagi niya rin yung salita ng Diyos sa ibang tao para yung ibang tao naman makarinig din at maligtas din. Pasa-pasa lang po yan. Amen? Parang ano lang po yung pass the baton. Ano po? Di ba may larong gano'n yung pass the baton na, ano ba yun? Relay, di ba? Okay. So, hindi ka tatakbo hanggang hindi mo dala yung baton. Kasi kahit pumunta ka sa finish line, wala yung baton, hindi ka mananalo. Di ba? Kaya kapag kailangan hawak na mabuti. Okay. Kasi gano'n, sa gospel gano'n din. Kailangan dalhin natin para pagdating natin doon sa... Hello, sound check. Hello, yan. Para pagdating natin sa finish line, ang sasabihin ni Lord, well done, my good and faithful servant. Letter B, pakibasa po. We are called to become a living. Yan. Maging halimbawa. Pag sinabi maging halimbawa, yung wangis ng Panginoon dapat makita sa atin. Kaya yun yung tututukan ni Lord sa atin. Kailangan nanda tayo, Lord, baguhin mo ko. Lord, gusto ko magamit mo ko, Lord, baguhin mo yung ganitong ugali ko, ganitong sistema ng buhay ko. Huwag po natin sasabihin. Ito po yung word na huwag niyo pong sasabihin. Ano po? Ito yung word na to. Ganito na ako. Di ba? Yung word na yun. Ganito na ako eh. Tanggapin mo ako kung ano ako. Okay. Tayo naman tinanggap ni Lord kung ano tayo. Pero ikaw ba? Kung mahal mo, ayaw mo mabago? Ang isang taong ayaw niyang mabago, yung palit sa buhay ng kanyang mahal, hindi po nagmamahal yun. Ang nagmamahal, gusto mong mabago yung mali sa kanyang buhay. Tama? Si Lord, ano ginawa ni Lord? Minahal niya tayo. Sinabi pa ni Lord, ay anak, pag niligtas kita, okay lang yan, balik ka ulit sa kasalanan. Hindi niya tayo mahal noon. Kasi bakit? Kasi wala kwenta yung kanyang ginawa. Kaya nung niligtas niya tayo, binili na niya tayo, anak, mabuhay ka na sa kabanalan.
Dahil gusto ko maging banal ka katulad ko. Amen. Yun yung nagmamahal. Ang nagmamahal gusto yung kanyang minamahal, ano po, mapabuti. Hindi ka nagmamahal kung tinotolerate mo, pinapabayaan mo lang. Huwag natin sasabihin, ganito na ako eh. Kaya nga may Bible eh. Kaya nga may pagbabago, kaya nga meron tinatawag na transformation. Bakit pa ilan yung transformation eh? Okay lang naman pala yan. Hindi. Yan yung gusto ni Lord na mangyari. Amen. Ang huli, dito po tayo magtatapos. We are called to become an agent of change. Tingnan niyo po yung process. Bago ka maging agent of change, ano yung dapat mo munang gawin? Ano yung dapat mo munang gawin kung gusto mo maging agent of change? Ha? Ano po? Okay, ganito po yun. Kung gusto mo maging agent of change, ikaw muna magbago. Hindi mo sila magbabago kung meron silang nakikita mali sa buhay mo. Ikaw muna yung unang magbago. Then, after kang binago ni Lord, magiging epektibo kang agent of change ng Lord dahil meron kang patotoo, meron kang binagong buhay, meron kang liwanag na dala-dala, liwanag ni Kristo, na kapag ang tao pinunta mo makikita sa buhay mo si Kristo, matutuwa sila. At mula doon sa liwanag na nakikita nila ng halimbawa mo, nagagabayan mo sila para nila matuntun si Kristo, para nila makita si Kristo. Kasi nagiging liwanag sa kanila. Kung gusto natin maging agent of change, ang pinaka-importante, sa ating personal na buhay, baguhin natin yun. Handa tayong baguhin tayo ng Panginoon. Amen po ba doon? Wala, alam niyo po, maraming gagawin si Lord sa atin. Hindi pa tapos si Lord sa atin. Sabihin niyo sa katabi niyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin mo, kapatid, hindi pa tapos si Lord sa atin. Nag-uumpisa pa lang siya. Amen. Ang dami pa pong gagawin ni Lord. Ang nakakalungkot lang, nahihirapan si Lord sa anong paraan. Kasi yung pagsunod, ang bagal. I-aim natin sa atin, bago po ako sa akin po pagtatapos, i-aim natin sa ating sariling pagsunod. Kasi yung ginawa ni Kristo ito, pagbubuwis ng kanyang buhay para sa atin, ang laking, walang katapat na halaga. Tapatan natin ng totoong pagsunod. Tapatan natin ang buong pusong pagsunod sa ating Panginoon, yung kanyang ginawa. At sasabihin ko po sa inyo, kapag ginawa na natin ito, mababago yung buhay natin, mangyayari yung mga blessings, at magagamit tayo ng Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, magagamit tayo ng Panginoon mightily and effectively. Ito po yung gusto ng Diyos na mangyari po sa atin. At nawa po bawat isa ay mahubog ng Panginoon. Magamit ng Panginoon para sa IRM Montalban, amen? Hindi na tayo, kung hindi, maraming taong dadalhin si Lord. Kasi bakit? Kasi nabago po tayo. Amen? Willing po ba tayo magbago? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Willing ka ba, Brad? Ako rin, sabihin mo. Ako rin. Di ba? Lahat tayo, mga kapatid. Maganda, willing tayo magbago. Ulitin ko po, ang pagiging Kristiyano, hindi tayo perfect. Si Lord hindi tumawag ng perfectong tao kasi wala naman siya makikita. Ang tinawag ni Lord, mga imperfect. Pero sa pagkatawag niya, ang ginagawa, parang ang lupa. Di ba? Potter's hand. Ang pangit ng shape mo. Wala kang korte. Ang pangit mo. Mukha ka lang ng tae. Di ba? Yung puti, tingnan mo, di ba? Parang mo tae lang yan. Nung kinuha ka ni Lord, di ba? Ano ginawa ni Lord? Hinubog ka. Ginawa kang isang magandang nilikha. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung binibili nating mahal na pigo, ano tawag doon? Yung mga gawa sa clay, galing sa lupa yun, pero dumaan sa kamay ng master. Ganun din sa buhay natin. Dapat ang buhay natin dumaan sa kamay ng ating master. Hayaan natin hubugin tayo ni Lord. Pag hinubog tayo, may ouch po talaga. Ouch, Lord, masakit. Meron talaga yon. Hayaan mo lang. Makakatulong sa iyo yun. Kasi gagamitin ka ni Lord, mightily and effectively. O, tingnan nyo ulit, bago tayo mag-pray, yung katabi nyo. Tingnan nyo sa mata. Sabihin mo, humanda ka na. Sabihin mo, gagamitin tayo. Tingnan nyo, nagkakahiya pa eh. Gagamitin tayo ni Lord. Okay, naniniwala ka ba doon? Sabihin mo. Ano, sumagot kayo yung tinatanong. Parang may naniniwala.
po yung iniingatan ng ni Apostol Pablo, yung kanyang relasyon, pagkakilala sa Panginoon na kanyang pinagpatuloy, na nais ng Diyos, magpatuloy din po natin sa ating panahon. Nawa po, masumpungan tayo ng Panginoon na yung ating na pag-aralan, hindi lang natin narinig, hindi ating po kayo sa buhay. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, papasalamat kami, Lord, sa kahabagan po sa amin. Di kami karapat-dapat iligtas. Pero dahil sa iyong pagmamahal, O Diyos, iniaalay mo po ang iyong anak na si Jesus. Ito po yung pinapahayag ni Apostol Pablo. Ito yung kanyang ipinapangalan. Sapagkat nakita ni Apostol Pablo yung pagbabago sa kanyang buhay na ginawa ni Jesus. Yung kanyang ugnayan kay Jesus. Lord, kayo hindi po inais mo po mangyari sa aming buhay sa kasalukuyang panahon. Kaya ni Apostol Pablo, Lord, hubugin mo po kami. Gamitin mo po ang aming buhay. Baguhin mo kami ng lubos, ikaw po yung masunod sa aming buhay. Sundin ka namin ang buong puso sapagkat yun po yung nararapat. Dahil kami ay mga mananampalataya, dahil kami mga disciples na dapat may karakter, ugali na masunurin, matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Masumpungan mo nawa po kami na andun yung katapatan, andun yung tunay na pagsunod sa iyo. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po muli sa ating pong mensaheng narinig. Are you blessed, church? Ito po ba sa po ito, church? Amen po ba? Amen. Ito naman po, tayo sa mga encouragement, ito yung pangunahan ni Sister Cristita Barza. And then, pwede po natin pong song number po ng mga kids po natin. Si Chris Paul, si CJ, ito po si Pocho. Para po sa ating tayo sa mga free encouragement, basahin ko lang po yung sinasabi dito. Jesus is the most generous person who have ever lived. He left the comforts of heaven, took on human flesh, and gave His life on the cross so that we might live in Him. So tulad po ng sinabi ni Pastor kanina, Jesus Christ gave His life for us. So in response of thanksgiving po sa ating pagpapasalamat sa Kanya, ano man po yung mga mayroon tayo, our money, our time, our strength, maaari po natin ipagkaloob sa ating Panginoon. At ibabalik naman po ito sa atin ng Lord kapag yung heart natin ay tapat na nagkakaloob sa Kanya. Gusto na po ang tagaliwag ng mga handog na may pangunahan natin pong kapatid, Sister Catherine Yoquinto. Sabihin niyo kanina po ang song number ng mga kids po natin. Sino po yung mga nagmana sa akin namin? Kapan po lang. Sa kalatan po. Let
Isas ko kay ate ko kay Isas. Minadali po. Hindi ko din ako makakita. Ayoko. Pray po natin ang ating mundo. Panginoon, sa kami nagpapasalamat sa lahat po ang biyaya at pagpapala na inyo po ipinulong sa atin. Lord, Panginoon, ito po ang lahat para bakit po sa lahat po ay nakalulutot po sa iyo. Pagpalain po ang lahat mga kabuhayan ng aming mga kapatid. Lord, ikaw po ang nakikita sa lahat ng aming mga puso. Lord, sa iyo po namin pagkakatiwala ang lahat sa mga ng Jesus. Amen. Okay, salamat po. Limang piso mula sa kurso at pinilig ang bigay. Ito mga meeting na kaya sa offer po. Salamat po sa ating pong buhay po dito. Tayo po muli magsitayo para po sa ating po tutapos dito. Ating po mga waiting for God's soul love po. Yeah.
salamat po sa salita na aming po napag-aralan. Salamat po, Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na mabuti, nagkaloob ng iyong anak na si Jesus, siyang tungkos sa aming kasalanan. Lord, nawa po ang aming pagdiriwang ng Pasko na ito ay maging, Lord, malalim sa pagkaunawa ng dahilan ng season na ito. Dahil, Lord, ang iyong pagpunta rito sa lupa ay para kami ligtas at bigyan ng buhay na walang hanggan, bigyan ng pag-asa, bigyan ng kasiyahan, muling ibalik sa kabanalan at katuwiran. Maraming salamat po. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga anak, pagpalain mo po ang kanilang buhay, dalangin ko po muli sa isang lingkong kakahapin po namin, ang iyong pagsama, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, pagpapala. Asupungan mo kami na patuloy na sumusunod ng buong puso sa iyong mga salita. Dalangin ko po, Lord, na patuloy na pagpalain mo po yung mga gawain po namin, ang aming church. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapisanan. I-bless mo po, Lord, yung lahat ng mga ginagamit mo po ng mga kapatiran, Panginoon. Sangkapan mo po ng iyong kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. Maging matagumpay po ang iyong iglesia, Panginoon, sa larangan ng patuloy na pagpapanawak ng kaharian, ng iyong kaharian dito po sa lupa. Lord, sa sandali po ito, sa pagtataas ko po na aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyong pagpapalago sa ating pananampalataya kay na rin ang pakikipisa ng diwang banal ang siyang sumating lahat, mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Sige po, upo po muna po tayo, mga kapatid. Wala po muna uuwi. Atin po gaganapin, ano ho? Yung ating pagpili kung sa mga ilan na mga magiging opisyales o magiging kasama sa LCC. Ilan nyo yung ano? Tatlo lang. Pwedeng bang gumawa ng mga pangalan? Mga pangalan Dalawang nila? papel lang pa po. Isang blanco, isang congratulations. Dalawang ganun lang. Isa pa. Bali, ilan po yun yung bubunutin po natin ngayon? Secretary po. Ha? Dalawa po sa secretary. Hindi, ilan lahat yung officers na yan natin?